Hello mga lods, oras na naman ng deliver ng ating gawang basket kaya magdi-deliver tayo ngayon. So pupuntahan ko lang yung mga gawa ko na basket. So ayan, naka-ready na at yung iba wala pa. Nasa kanila pang bahay kasi hindi lang naman akong gumagawa. Meron din nakakagawa na iba. At ito yung para time ko lang mga lods pag nasa bahay na ako. So ayan, lalapitan ko na yung basket na inilabas na nila. Bali nasa motor na ako, ilalapit ko lang yung motor para maikarga yung mga basket. So ayan, mabilisan lang kasi oras na ang pagdi-deliver namin, kaya ayan, umalis na kami agad. So pag araw ng Biyernes mga lods, wala na akong trabaho, nasa bahay na ako, kaya ang hawak ko na ay basket ng 3 araw, yung Biyernes, Sabado at Linggo. Kasi pag Lunes hanggang Huwebes nasa government ako, may trabaho ako, pero kaya tutok ako sa basket dahil wala ako sa minimum. Dahil hindi naman tayo regular sa trabaho natin sa gobyerno, contractual lang tayo, kaya alam niyo na yun kung magkano yung sahod na wala sa minimum. Malayo tayo sa minimum mga lods, kaya dito tayo bumabawi sa paggawa ng basket. Siyempre kailangan din natin dahil may dalawa tayong estudyante na grade 12, pandagdag sa mga gastusin para din sa mga pambaon na rin sa dalawang estudyante na grade 12. Kaya tulo kayod tayo para sa ating pamilya. So ayan, nag-shortcut lang tayo ng ating dinaanan. Shortcut lang kasi kung na National Highway Road tayo ay matraffic. Buhol-buhol ang traffic sa National Highway. Dito na ang dami nakaparking. Mga mga nakikipagsabong mga lods kasi Sabado at Linggo sabungan to dito banda. Dito rin matraffic pag marami na yung tao. Ayun, nag-uumpisa pa lang kasi yung tao dyan, yung mga makikipagsabong. Tsaka hindi lang nagsasabong yung mga nandyan, pati yung mga nagtitinda ng mga manok, ibon, mga itik, yun, marami pa iba ang mga binibinta dyan. Hindi lang sila nakikipagsabong, nakikipagtinda pa yung iba. So ayan, mainit ang biyahe natin ngayon. Buti na lang dito tayo dumaan sa may mga puno na kahoy, pero kunti lang to na mga may puno na kahoy na dinadaanan natin ngayon na malilim. At sa paggagawa naman ng basket mga lods, sa kung sanay ka na talaga, hindi ka naman mahihirapan gumawa. At maganda rin na na hanap buhay niyan kasi nasa bahay ka lang. Kung inaantok ka, pwede ka matulog. Kung pwede ka magtrabaho sa gabi, magtrabaho ka. Kung pwede ka magtrabaho sa araw, pwede rin. Nasa ilang, pero at saka nasa ilang lang kung kikita ka. Huwag kang tatamad-tamad. Kasi kung tatamad-tamad ka, di ka talaga kita dahil pakyawang ka. Ang lang nito na baskitan, wala kang gagastusin kundi pagod, puyat lang.
At pagde-deliver naman, gusto ko lang ako mag-deliver para mabilisan kaysa hihintayin ko pa yung may-ari na magde-deliver at mag-pick up. So para hindi ka maano sa oras, sa bala, yung hindi ka walang oras na masasayang sa trabaho mo. Ang pagbabasket kasi wala kang gagastusin, sabi ko nga, lahat sa kanila yung materialis, yung mga gagawin. Ang ano lang dyan, pag nagkulang yung materialis, syempre yung may-ari kukuha doon sa kumpanya additional, tapos kakaltasin sa kanya. Pero yung sa amin na mga gumagawa, wala na. Kung magkano ang bigay sa amin na presyo, yun na yun, hindi na sila magkakaltas. Mayroon mamalugi yung nagpapabasket na yan, yung kamukha ng kinukuhaan ko, kasi makakaltasan sila. Hindi na sa amin kakaltasin yun, sa mga gumagawa. Doon na yan sa ano, problema na yan ang humahawak, kasi humawak din ako ng tao noon. Talagang pag masayang sa materialis, wala din. Kaya kailangan pag humawak ka nito na basketan, kailangan matipid ka sa materials, at kung nagpapagawa ka, kailangan babantayan mo yung hindi nila ginagamit, gamitin mo. Huwag mo na ipan kung ayaw nila gumamit, ikaw na lang ang gumamit. Kung ginagawa ko, yung mga tinatapon nila, pinupulot ko, iniipon ko. So tingnan mo, nakakagawa ako ng mga ilang perasong basket. Magkano na yun? Ilang kilong bigas na rin yun. Ganun lang paghawak ng basket kung may mga tauhan ka. Pero kung nakikipag-basket ka lang, siyempre maawa ka na rin naman sa may-ari. Huwag mo sayang materialis. Huwag kang magsasayang ng materialis, kasi kawawa naman yung tao na nagpapagawa ng basket, malulugi sila. Malulugi ikaw, sahod ng sahod lang. Siyempre hindi naman nila kakaltensin sa'yo yan, kasi kung magkano ibibigay sa'yo na presyo, yun na yun. At saka sipag at syaga lang sa paggawa ng basket, kikita ka rin naman. Lalo na ngayon, nagtaasan na yung presyo ng basket, so mas lalo kang kikita. Kasi dati nung unang hawak ko ng basket, magkano lang, talagang hirap ka kumita sa isang linggo, kahit 500 pesos. Hirap talaga, mga taong ano yun, taong 1997. Mura yung mga basket noon, pero ngayon ang tataas na ng presyo ng mga basket. Akala ko nga mawala yun, pero hanggang ngayon andyan pa. Maganda rin na pagkakitaan, nasa bahay ka lang naman eh. Kasi kukunin mo lang, dadalhin mo sa bahay. Pwede naman gumawa ka doon sa bahay ng pinagkukunan mo, pero mas maganda yung sa bahay ka lang, kasi may magagawa ka pa sa makikapagkilos-kilos ka pa sa bahay ninyo, mag trabaho, pwede mo mabitawan, tapos balik uli, upo, gawa uli ng basket. Yun lang, ganun lang buhay. So ayun, medyo malapit na tayo sa ating pagdidelibera ng basket, mga lods. At buti naman hindi matraffic ang dinaanan natin na daanan, kasi kung matraffic, wala, aabutan talaga tayo ng matagal sa kalsada. Mainit-init pa naman ang sikat ng araw nung oras mag-deliver tayo.
malapit-lapit na tayo. Konting tiis na lang sa init ng araw. Medyo sumikat kasi ang araw kaninang mga umaga, medyo mainit, at saka pag bandang hapon kasi umuulan na. Pero pag maaga, maano ang sikat ng araw, mainit. Pag bandang hapon naman umuulan. So ayan, kakana na tayo. Dito na tayo sa papuntang bahay ng may-ari ng basket. So ayan na yung ibang basket namin, nakalabas na. So si Bonso yung kasama ko, kaya nagbababa siya ng mga basket kasi si Mrs. nasa trabaho pang araw kasi siya, kaya hindi siya yung nakasama ko ngayon mag-deliver ng mga gawang basket. So ayun, pagkatapos yung mga load, pagkababa mayroon na naman ipapalit niya ng bagong gagawin na trabaho ng mga bakal. Bali pagbalik namin may karga ulit yung motor namin papauwi. So trabaho na naman yan. So ayan na si Nani, nagbigay na ng papasweldo sa amin, ipinigay na kay Kuya. Si Kuya yung nagbibigay sa amin ng trabaho. So salamat Kuya na di ka nagsasawa na magbigay sa amin ng trabaho. Ayan, pumasok si Kuya kasi may kulang pa sa materialis na dadalhin namin, yung kahoy na mahigit 100 kalata yung haba nun para sa basket na gagawin namin. So ay mga lord, hanggang dito lang. Maraming salamat sa panood. God bless.